Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Papakita ko po sa inyo kung paano sinigawan itong si Chavit Singson nung rally ng September 21, nung nakaraang linggo. Ito po. Si Chavit po yung sinisigawan nila, si Chavit Singson, na matandang hukluban na kung walang ginawa kundi hindi lang napagbigyan ng kanyang kahilingan kay BBM. Bumaliktad na. Ibang klase rin itong matandang to eh. Kung natatandaan niyo po, ito yung ano eh. Ganito rin ang ginawa niya kay Erap noon nung hindi napagbigyan ni Erap. At ang pinagbigyan ni si Atong ang bumaliktad din po. Kaya nag-trigger ng impeachment ito eh. Kay Erap. Itong tao ito ay ano, siloso, mainggitin, nanunumbat pag may tinulungan. At yung kanyang sinasabi na nung matapos daw ang eleksyon at nanalo na si BBM, nagkaroon na raw ng Alzheimer's. Oh, ayan po. Epal. Oh. Pasalamat siya rito at maraming pulis siyang nakapaligid sa kanya. Kung wala lang, baka pinagbabato na to. Akala niya siguro magagawa niya pa yung ginawa niya noon. Ibang sitwasyon ngayon, si BBM hindi naman kurap yan eh. Pinagpipilitan lang nilang kurap dahil sila hindi napagbigyan ng kanilang hinihiling. Ibang klase. Oh, ayan oh. Napakawalang hiya mo. Yan ang mga sigaw ng tao sa kanya. Binubo siya, boo. Magkano kaya binayad ni Chavit dyan? Magkano kaya binayad ni Chavit dyan sa mga escort niyang pulis? Ang dami oh. Lipat tayo dito sa kabila. Ito naman. Big check. BBM. Hindi mapapatalsik dahil sobrang daming nagmamahal sa kanya. Oo naman. Iba naman kasi yung pinaglalaban. Siya nga yung presidenteng nagbukas ng naglantad ng corruption sa mga anomalyang ghost project at saka flood control eh. Siya nga naglantad eh. Nung panahon ba ni Duterte, merong ganito? Wala. Natatandaan ko, may sinasabi siyang nung panahon ni Duterte na ang DPWH ay isa sa pinakakurap na ahensya. May mga binanggit siyang pangalan, pero wala. Ganun lang. Hindi kagaya ngayon na nagkaroon ng investigation, nagkaroon ng pag-create ng Independent Commission on Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa ghost project at saka sa mga flood control project na mga substandard na napakaraming anomalya, napakaraming sangkot, napakalalim ang korupsyon sa ating gobyerno. Ito po. Oh. Ito naman ang report ng bagong Pilipinas Chronicles. PBBM hindi mapapatalsik dahil sa pusong nagmamahal, milyong-milyong Pilipino ang laging nasa kanyang likod. Sa kabila ng mga intriga at paninira, nananatiling matatag ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya matitinag dahil nakaugat ang kanyang lakas sa pagmamahal at tiwala ng taong bayan mula sa kabataan hanggang sa mga nakakatanda. Ramdam ang suporta at pagkaisa para sa bagong Pilipinas habang patuloy siyang nagsiserbisyos ng tapat at buong puso.
lalo lamang dumadami ang Pilipinong handang sumuporta at magmahal sa kanya. Dahil kung ang bayan ay sa kanyang sa kan, nagmamahal sa kanyang pangulo, walang puwersa ang makakagiba dito. Tama naman. Wala naman talaga makakagiba diyan kung talaga maraming sumusuporta sa isang presidente. Maliban na lang pag korap ito. Pagkasama siya sa mga korupsyon, kasama siya sa tumatanggap ng mga payola, kasama siya sa tumatanggap ng mga kagaya niyan sila yung mga siniwalat ni Henry Alcantara at ni Bryce Hernandez na may mga senador at mga congressman na tumatanggap ng kickbacks. Ito pa, standing with President Marcos and every Filipino in the fight against corruption. Together, we can make a difference. Isa pa ito yung mga didilis. Ah, Isinisigaw nila na dapat mag-resign na raw si BBM at ang ipapalit nila si Sara Lustay. Si Sara may bahid ng corruption eh. Ginastos nga niya yung 125 million ha? Sa 11 days. Yung confidential fund na under investigation noon ng Quadcom. Pero hindi siya dumadalo ron. Pinapatawag siya, hindi siya dumadalo. Kaya mayroon siyang itinatago. Ayan. We stand with Marcos tungo sa bagong Pilipinas. End corruption now. Tama ito. End corruption now. Ito pa isa. Ito. BBM Youth. Standing with President Marcos and every Filipino in the fight against corruption. Together we can make a difference. If wasn't president, I might be out in the street with them because I am angry. I stand with BBM. Tama. Isa ka rin ba sa 31 million na Pilipinong buo ang tiwala kay BBM? Oo, sinuportahan ko yan. Isa ako sa bumuto sa kanya at sa totoo lang, ibinito ko si Sara dahil sa kanya kasi tandem sila. Pero pag hindi sila tandem, nung nakaraang 2022 election, hindi ko buboto si Sara. Kaya ako siya binuto dahil kay BBM. Isa ka rin ba sa 31 million Pilipino na buwang tiwala kay BBM? Yes! Isa ako. Basta na tayo ng comment. Ito. I have seen the rise and fall of Marcoses. I know how martial law has affected a lot of people. I have seen how many buildings, bridges were built and now are still there, standing, and some have become landmarks of the country. That was the time of the father Ferdinand Marcos. Years have passed and now that BBM, another Marcos leads the country, I have this thought. The father and the son are two different persons. Times change and people remain to be loyal and there are no followers. Corruption is still there as well as there are corruption to other countries. People either become good or worse. This is no perfect word. I write this long to say I can't never be loyal to one person, much more a fanatic. I am a loyal to my one and only country. Pati rin ako. No. Loyal din ako sa country. Pero yung binoto ko, hindi nangangulugan na loyal ako. Siya binoto ko, gusto ko siya. Pero pro-Philippines ako. So whoever sits on the throne of leadership in the country, I respect and give a full support to BBM. Ganun din. Tama, pareho lang tayo ng adhikain. Giving him the chance to prove his detractors wrong and make a better history to the Marcos name.
Yes, I'm one of those solid BBM gang to tatay niya. Yes na yes. Puro maka Bongbong Marcos yung nandito, yung mga may nag-comment. Yes, BBM ako. Yes na yes. Ano pa magagawa nyo dyan? Just considered all Ilocano in this world are all yes. Oh, tama naman. Big na big yes po. Win na win or yes na yes. Ilocano ito. Kasi Ilocano, win na win kano. Kunana. Yes na yes, trillion pa nga eh. Ang tiwals ko. Yes, a big yes for BBM. Okay, overwhelming. We have to respect our leaders as said in the Bible. Yan. Naman. Sinabi yan sa Bible na ang ang uupong presidente ay bigay ng Diyos yan basta't dinaan sa legal na eleksyon. Wag lang yung dayaan ha. We have to respect our leaders as said in the Bible. Regarding corruption, it was said also, perilous times will come like that. Wars, rumors of wars, crisis, crimes is expected, love of money because that was a sign. Malapit nang dumating ang Panginoon kaya magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Panginoon lamang have the power to heal the land. We are the only Christian nation in Asia. Kaya thank God. We have a big God watching us. He knows everything happening now in our country. Let us pray, all people of the Philippines. God answers prayer and God will give knowledge to our president to do the will of God. Please, Lord, heal us, land. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Okay. Ito po, alam ko, maka Marcos din po ito. Sino ba ito? Si, kalimutan ko na pangalan nito. Si Mike Abe. Dating reporter to sa Isiminay. Umalis sa Isiminay dahil ang Senado. ayaw niya ng ayaw niya po ng pinagagawa ng Isiminay na dinidiktahan siya. Hindi yung mga naiwan doon na nagkakalat ng mga fake news kasi ayaw nito ng fake news eh. Ang dami po kasing mga fake news sa Isiminay eh. Hindi kasali ang Pangulo sa anomalya. Tama naman. Batay sa pinakabagong Kali survey, 88% ng mga Pilipino ang naniniwalang hindi sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa kontrobersyang kinasasangkutan ng flood control project. Malinaw dito na matatag pa rin ang mga tiwala ng taong bayan sa pamumuno ng Pangulo at sa kanyang laban kontra katiwalian. Oo naman, kasi kung kasangkot siya rito, lalabas sa investigasyon yan ng create yung ICI. Biro mo, ang taas, 88% ng mga Pilipino naniniwalang hindi sangkot ang Pangulo sa anomalya ng flood control project. Kasi paano ka gagawa ng isang bagay na alam mong sa'yo ang di ba? Sa'yo babagsak. Yun na nga lang pag-create niya ng ICI eh. Once na nag-conduct ng investigation yun, lalabas at lalabas kung sino yung mga sangkot. Siya nga ang nagsiwalat sa sa tao, sa taong bayan na may korupsyon na napakalaking korupsyon, napakalaking sindikato sa pamahalaan, sa paglustay, sa pag ng mga kickbacks. Grabe. To BBM Youth, kaisa ng Pangulo at ng sambayan ng Pilipino kontra korupsyon. Kinagagalak ng BBM Youth founder na si Harold Popes Toledana
ang naging pagtugon ng Pangulo ukol sa mga kilos protesta kontra korupsyon sa flood control at iba pa. Aniya, kaisa ang BBM Youth sa mga sumusuporta sa mga panawagang ito. Dagdag pa niya, naway ang mga pagkilos ay gawin ng mapayapa at kahinahunan. Mahinahon naman yung rally dito sa EDSA Shrine at saka sa Luneta. Maliban dito, yung mga bayarang ng gulo ng mga kabataan dito sa Mindiola, sa Recto, at dito sa sa Ayala Bridge. Sinunog pa nila yung container van. Ayon sa Japan Credit Rating Agency JCR, muling inaffirm ang credit rating ng Pilipinas sa A na may stable outlook. Ah? Stable outlook Oh. Ibig sabihin nito, kinikilala ng isa sa pinakamalaking ratings agency ng Asia ang matatag na ekonomiya ng bansa at ang steady project ng economic agenda ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Patunay ito na naniniwala ang international community sa kakayahan ng Pilipinas na magpatuloy sa paglago, mapanatili ang fiscal stability at magbigay ng magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Para sa kabataan, ang bagong Pilipinas ay hindi lang pangarap, unti-unti na itong nagiging realidad. Tama naman. Japan Credit Ratings Agency JRC muling kinumpirma ang credit ratings ng Pilipinas sa A na may stable outlook. Okay, report po yan ng Bagong Pilipinas Chronicles. Supporters ni BBM mas lalong dumami. Mas lalo daw dumami ang supporters ni BBM. Mas dumami ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos mula 14.9% noong April 2025 ay umabot na ito sa 19.4% ngayong August 2025 ayon sa pinaka-latest na survey ng WR Numero. Okay, hanggang dyan na lang po muna. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat.